So, sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, mapagpalang hapon sa bawat isa. Dito po tayo sa pagpapatuloy ng gawain na kung saan meron tayong pinagsasalusaluhan, tinapay, buhay, nakatuloy bagay ang salita ng Diyos, Ebanghelyo, na pinagpagkain ng ating kaminsan kaluluwa. Una pong aralin, ayon po sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 9, versikulo 42 hanggang sa 50. Sabi po, at ang sino mang magbigay ng ikabitiso sa maliliit na ito na sumasampalataya sa akin, ay mabuti pa sa kanila kung bibinan ang kanilang bibig ng isang malaking bibigang bato at siya'y ibuwin sa dagat. Ito, dito po sa unang versikulo, meron po dito tinatawag na maliliit na ito na sumasampalataya. At dito man sinasabi, nagbibigay ng ikabitiso. Ibig sabihin, kapag sinabing sino man, hindi po tayo sigurado kung kasama tayo. Kasi pwedeng mangyari sa atin na makatiso sa mga maliliit. Ngayon, sino ngayon itong tinatawag na maliliit? Ito yung mga tao na nananampalataya sa ating dakilang Panginoon na kumbaga yung pundasyon ng kanilang pananampalataya ay hindi pa masyadong makatat. Kumbaga, nag-uumpisa pa lang. Nakilala pa lang ang ating dakilang Panginoon. Kumbaga, katatapos lang niyang magbalik loob at magsisi. Pero meron na siyang pananampalataya. Ibig sabihin, sino ngayon yung nakapagpapatiso? Walang iba yung mga datihan na, yung mga matatagal na. At sino-sino naman yung mga mamili? Ito yung mga bago na kakasimula pa lang magpatuloy sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Meron ba limitasyon ng taon, ng tagal, ang sinasabing makapagpapatiso? Sa mga nakakaalam na po, ito po ay tinuturuan tayo ng ating dakilang Panginoon. Bagamat hindi mismo aktwal na nasaksihan ang pagkakarinig ni San Marcos sa sinabi ng ating dakilang Panginoon, pero dahil sa kalooban ng Espiritu Santo na ipahayag sa kanya at isa siya sa sulat ng sinabi ng ating dakilang Panginoon. Sa harapan po ng Diyos, ang sino man nakakatiso o nagbigay ng ikabitiso, kumbaga sinadya ang ulitin at nakatiso, wala po kwenta sa harapan ng ating dakilang Panginoon. Bakit po? Kasi kung ilalagay po sa sitwasyon na mas mabuti pa sa kanya na bibigyan ang kanyang hinihin ng isang milyon ng bato, mas may pakikilabangin pa sa kanya ang mga isda sa dagat kaysa sa harapan ng Diyos. Kaya dito po, tinuturuan tayo na kung maaari, pag-aralan natin ang mga sitwasyon, ang mga bagay-bagay, upang sa ganon, tayo man na nakaalam na, matutunan po natin mag-ingat upang hindi tayo makatisod sa mga paguhan, lalong-lalo na yung kakaumpisa pa lang ng paglilingkod sa ating dakilang Panginoon. Ito ba ay tinitingnan sa taon?
utagal ang pagiging baguhan? Hindi po. Kasi, halimbawa dito, sabihin natin baguhan dito. Pero, mula pa ng bata, alam niyo na, nakilala niya na si Kristo. Kasi maraming simbahan na piling mapakinggan ang papahayan at pagpapakilala sa ating dakilang Panginoon. At yun ang sinasabi ko dito, yung mga galing sa kasamaan na nagsitalikod pa lang sa kanilang mga gawa. Ito yung wala man lang uwang sa kanilang puso si Kristo, kumbaga galing sa isang masamang gawa at kasisisi pa lang ang kanilang mga kasalanan. Sila po ang dapat natin pag-ingatan. Lalo-lalo na yung mga gumagawa ng mga kasamaan. Pero kung tayo po, halimbawa dito sa isang kongregasyon, masasabi ba natin makapagpapapisyon tayo sa maliit ito? Kung mapapasin natin, ang sinasabi na natin na bilang ang sinuman. Kaya pwede isa sa atin ang maging isang pamamaraan upang makapagpapisyon sa mga maliliit na ito. Sabi nito, at kung ang kamay mo ang makapagpapapisyon sa iyo ay putulin mo, mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pinggaw kaysa may dalawang kamay kang namapa sa impyerno, sa apoy na hindi mapapatay. Pero po dito sa 44 kasi bilang daw po siya. Kadoy hindi namamatay ang kanilang buod at hindi namamatay ang apoy. Ngayon po, dito naman, tinuturuan tayo ng ating dakilang Panginoon tungkol sa ikapagpapapisyon. Ito ba'y para sa sarili lang? Hindi po. Kung ang pinag-uusapan kasi dito, samahan o kongregasyon. Ngayon, meron sangkap ang isang iglesia. Iba-ibang sangkap ayon sa kaloob ng Espiritu. Ngayon, mapapansin natin, may power ang iglesia. Kung ang isang bahagi ng iglesia, palagay natin kamay o paa na nakapagpapapiso sa maliliit, may karapatan po siyang magbigay ng sanksyon. Kung ilalagay natin sa iglesia, kasi kung aralin mong literal, ang kaluluwa hindi naman magiging pinggaw, hindi magiging pilay. Kasi puro pa rin siya. Kung ano yung kalagayan natin sa pisikal na kalagayan, ganun din ang ating kaluluwa. E paano mo siya puputulin? Ibig sabihin, dito pa lang sa ibabaw ng sanlibutan, tinuturuan na tayo ng baguhin na kung ano yung mga nagiging dahilan upang tayo'y matisod. Halimbawa sa sarili. Kung ang kamay natin ang nagiging dahilan, halimbawa, pagnanakaw. Ang pagnanakaw po kasi sakit yan. Yung tinatawag na kleptomania. Na wala sa isip niya, hindi siya nagplano, pero meron siyang kinukuha. Na kumbaga, wala sa kanyang sariling kamay niya, kumukuha siya. Kaya, sa nakakaalam at nakakaunawa na matipan ang ginagawa niya, tinuturuan na kung pwede, kontrolin na. Sapagkat yan ay hindi naman sinasadya. Siguro kung may magkakakit na iba, at halimbawa nahuli, at napagsabihan, pwede siguro, dahil naunawaan niya na mali pala ang kanyang ginagawa, hindi nang baguhin, hindi nang putulin. Dahil ang tinuturo po dito ng ating dakilang Panginoon, maingatan ang ating sarili na dapat mapunta tayo doon sa ikalawang buhay kasama ng ating dakilang Panginoon, hindi doon sa impyerno. Alam po kasi ang pagtunguhan. Kaya habang maaga pa, uputulin na natin yung mga gawang masama.
At kung ang paamoy makapagpapatisod sa iyo, putulin mo, mabuti pa sa iyo ang pumasok ng bilay sa buhay kaysa may dalawang paanang mabulit sa impyerno. Halos parehas lang po ang kamay at papahagi ng katawan. Kaya kailangan natin matutunan kung tayo ba ay kasama sa bahagi na yan. Kung tayo ba ay nakapagpapatisod, bagamat mababang kalagayan ang paa, marumi, palaging ginagamit sa paglalakay, pero kung nagiging dahilan ng ikararapat ng kapwa, mabuti pang sawayin na. Mabuti pang ngayon pa lang, kapag narinig na ang aral o salita ng Diyos, meron tayong chance para maguhin ang ating mga sarili at huwag na tayong magpatuloy sa ating mga gawa. At kung ang mata mo ay makapagpapatisod sa iyo, dukitin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa kaharian ng Diyos na may isang mata kaysa may dalawang mata kang mabulid sa impyerno. Bahagi pa rin ng katawan. Ang mata, kung mapapansin natin, wala po siyang saysay kung walang liwanag. Nagliliwanag siya kapag mayroong ilaw o tanglaw na nakakabanaan sa kanyang mata. Kasi kahit sabihin, tumingin tayo, hindi po siya functional pag walang liwanag. Ibig sabihin, sa sino man, meron ng liwanag, meron ng mata, subalit nagiging dahilan ng ikararapa ng kapwa ay kakayahan tayo magsaway. Kasi kung sa sarili natin, gagawin natin literal, sabi kanina, dudumitin mo ang iyong mata. Mahirap. Kasi hindi basta-basta dinudumit ang mata. Kinakailangan may nakakasalita at nagpa-practice ka para malaman mo na may kung ano ang magiging sala para dumitin ang mata. Ang tinuturo ko dito, yung mga tao na meron ng liwanag, meron ng tanglaw sa kanilang mga buhay, pero pagkamat naramdaman nila ang liwanag, pero nakapapahamak pa sa kapwa. Kasi kung anong nakikita, hindi naman totoo, hindi proven, tapos willing ito mo sa iba dahil lang sa mata, nakapagpatisod ka sa iba. Kaya kung mapapansin natin, itong aral na ito, sasabihin ba natin literal o isang talinhaga na dapat maunawaan ng bawat isa sa atin sapagkat hindi po madali ang mabuhay dito sa ibabaw ng lupa. Maaaring isa tayo sa magiging paraan sa ikapagpapatibay, ikasusulot, at ikauulat, lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang sa pananampalataya. At pwede rin tayo maging dahilan upang yung nag-uumpisa pa lang sa kanilang pananampalataya na bago pa lang nakilala si Kristo, naway hindi tayo maging dahilan upang maputol yun sapagkat para natin pinapatay yung chance o pag-asa sa kanilang mga buhay na nakilala na sana si Kristo, pero dahil sa ating naputol at hindi na napunta sa paglilingkod at pagsunod sa ating dakilang Panginoon. Ito po yung sinasabing nakakatisod. Kaya po, pinapag-ingat tayo dito. Tayong lahat ay bahagi ng katawan. Kinakailangan natin yung pagiging sangkat na yan, napapakinabangan ng ating kapwa. Nagiging bahagi tayo ng kasusulong ng ating pananampalataya. Pag nagiging bahagi tayo upang mas marami pang mga tao ang mahikayat natin at hindi malagas, kundi mas lalo pang dumami tayong naglilingkuran sa ating dakilang Panginoon. Alin ba nga mas maganda? Yung nadadagdagan o nababawasan. Kaya, sa bahagi nito,
Tinuturo dito na dapat maging produktibo ang lahat ng nakakakilala sa ating dakilang Panginoon. Dapat nadadagdagan at dumadami at hindi na mabawasan dahil lamang sa maliliit na bahagi ng katawan na siyang nakapagpapatisod sa kapwa. Kaya po sa araw na ito, tinuturuan tayo upang hindi pa dumarating habang may panahon pa. Sabi nga, huwag kayong maghimangon sa paggawa ng mabuti hanggang may pagkakataon. Kapag may nakikita tayo na tayo lang yung inaasahan at sa atin lang kumukuha ng lakas ng aral ng turo, lalo-lalo na yung ibang hilong ibinabahagi natin. Patuloy po tayo sapagkat marami pong umaasa na walang iba yung mga tao dito sa ibabaw ng sanlibutan na nasa kadiliman pa. Kinakailangan ibahagi natin yung tanglaw o liwanag na taglay natin. Dapat gamitin natin upang marami pang maligtas at magpatuloy na makilala ang aming dakilang Panginoong Hesus Kristo. Sabi dito, sapagkat bawat isa'y aasnan sa pamamagitan ng apoy. Ito po, tayong lahat ay merong taglay na sangkap ng alak. Meron tayong karapatan na tumulong sa kapwa, lalong-lalo na sa mga nabibigatan, lalong-lalo na sa mga nagdadalamhati at sa may mga karamdaman. Kaya, habang may pagkakataon tayo, i-share natin anumang bahagi o anumang meron na taglay tayo sa ating sarili na maibabahagi natin sa ating kapwa. Sapagkat, kung paihiramin lang natin ang pag-ibig sa ating kapwa, tunay ng ang Diyos ay nananahan sa atin sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Sabi dito, mabuti ang asin. Datapwat kung tumabang ang asin, ay ano ang inyong ipagpapaalam. Tayo po ang asin. Sa matatuwid, bawat isa sa atin na nabahagi na ng salita ng Diyos, kumbaga yung alat na i-share na, meron tayong alat o sangkap na pwedeng maibahagi natin doon sa mga tao nasa matabang na magtasa. Sa mga tao, halos iniisip nila wala nang dyan sa kanilang buhay. Sa mga tao, ang iniisip lamang ang buhay dito sa ibabaw ng sanlibutan. I-open lang natin yung sinasabing buhay na walang hanggan. Na isisip na natin yung pagiging asin sa sanlibutan. Bawat isa na ginagamit na ng Diyos na bilang kasangkapan para malaganapin ang kanyang ibanghilyo at magturo, nakakaunawa na ng aral, lahat tayo ay may taglay ng asin. Kaya, sa sino man sarang pa ang mga pag-iisip, sila yung mga wala pang asin. Bahagi na natin. Kausapin natin. Kunin natin yung kanilang mga opinion, yung kanilang mga kalooban, upang sa ganoon, baka may tulong tayo sa kanila, lalo-lalo na yung may mga karamdaman at may mabibigat na kalooban, may mga problema, mga nasa pagdurusa, yung mga palagi na inisip, na dapat, habang may alam pa, nataglay tayo, dahil kung wala na tayong buhay, hindi na tayo makakabahagi ng alat sa iyo. Kaya habang nabubuhay pa tayo dito sa ibabaw ng sanlibutan, samantalahin natin yung pagkakataon. Kulang tayo sa lahat ng nangangailangan, spiritual man, kung material man, kung pisikal, o kaya murang, basta makakatulong sa kapwa. Gawin natin yan habang meron pa tayong alat. Dahil kapag yan tumabak na, sa makatuwid, wala ng buhay, namatay na tayo, wala na po tayong magagawa. Kaya habang tayo pinagkakaluban pa ng natin pirang buhay. Sabi dito, taglalin ninyo ang inyong
sa inyong sarili ang asin. Ibig sabihin, lahat tayo ay may taglay na alak. Lahat tayo ay may taglay na ikapagpapaalam upang magkaroon ng, kumbaga, yung mga taong walang halaga, magkaroon ng halaga sa Diyos dahil sa amin. Sa pagkatuloy, pag-ibig po yung dapat na pinapahirang natin para sa ating kapwa. Sabi dito, at kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Ito po yung susi. Kasi ngayon bawa, pag-uwi tayo, wala sa atin ang kapayapaan. Kung problemado tayo, marami sa atin ang kapayapaan. Kung tayo may hinanapit, wala rin sa atin ang kapayapaan. Kapayapaan binibigay ng ating dakilang Panginoon. Hindi sa kanyang 12 alagad, kundi sa bawat isa. Kapayapaan ang sumay. Itingnan natin ang ating sarili. Meron ba tayong kapayapaan? Kasi kung kapayapaan ng ating pag-iisip ang pag-uusapan, unang-una po dito, makikita po yan sa pamamagitan ng ating kapwa. Hindi ng ating sarili. Kasi hindi po tayo dapat magmalaki na may nagawa tayo pag-uwi sa ating kapwa. Kapag na yan, gawin natin ng lihim, lalong-lalong na doon sa mga hindi pa nakakakilala kay Kristo. Doon sa mga baguhan pa lang, ibahagi natin yung pananampalatayang taglay natin. Turuan natin sila na tumibay din at nakapagpatuloy din. Sapagkat kung mapapansin natin, hindi ba ka, ang pagiging isang lingkod, hindi naman panghabang buhay. Lumilipas ang panahon, may generation, dati noon, yung mga lolo ng lolo, yun yung nakakakunawa ng aral. Yung makakilala yung magulang natin, isinir sa kanila. At ngayon, tayo naman yung bagong generasyon. At ngayon, tayo naman, yung magiging dahilan ng ikararapat at ikasusunod ng mga susunod na generation. Kaya habang tayo binibigyan pa ng chance, meron pa tayong alam na ipagpapaalam. Samantalahin natin yung panahon habang humihinga pa tayo. Yung mga bagong generation, yung mga bata ngayon, subukan natin i-try para sa kanila na buksan ang kanilang kaisipan upang sa kanila makilala din nila si Kristo. May bahagi natin yung asin. Kasi balang araw, sila rin ay magiging haligi at magpapatuloy ng sinimulan natin tungkulin o gawain sa paglilingkuran sa ating dakilang Panginoon. Kaya kung mapapansin natin, ang isang may alam pa, dapat gumawa na ng ipagpapaalam pa sa iba. Ang sino mang mayroong taglay na, kahulungan man yan, kaalaman man, i-share natin sa kapwa. Nang sa ganoon, mapawit natin yung pagiging isang walang halaga sa harapan ng Diyos at maibalik natin sa Kanya. Baka sakaling magsisi, tanggapin ang aral o salita ng Diyos at sila'y patawarin at sila'y sumunod din sa kalooban ng Diyos. Kaya po, ang araw nito ay para sa lahat, na lahat tayo pwedeng magkapagpatiso at pwedeng maging asin sa ating kapwa. Ano po, dito na lang, pakikibagi natin sa oras nito. Salamat sa Diyos at ano naman natin karaingan, kahingan, pagkatiwala natin sa Diyos. Salamat tayo sa Diyos at magandang hapon sa bawat isa.